Maghandang lahat. Alam na natin kung kailan lalabas ang unang pasilip ng Godzilla Minus Zero at mangyayari ito bago pa ang susunod na balita tungkol sa Godzilla X Kong Supernova. Narinig mo ako, di ba? Mukhang naghahanda ang dalawang malaking pelikula ng halimaw na palakasin ang marketing nila sa loob ng halos isang buwan. Mga bisita ng Dangerville, ako si Jacob. Kumusta? Sana ayos kayo, pero kung hindi, baka mag-iba yan matapos ang atomic na balita. Kung mahilig kayo sa kaiju at monster news, mag-subscribe na, itap ang bell at huwag palampasin ang mga paparating na halimaw. Simulan natin sa pagtingin sa lumang Monsterverse. Ngayon, magiging diretso ako sa inyo agad-agad. Hindi pa ito tiyak kumpara sa Minus Zero update na tatalakayin natin mamaya, pero sulit pa ring pag-usapan. May malaking event sa pelikula, ang CinemaCon, kung saan taon-taon nagtitipon ang top Hollywood studios para ipakita ang mga bagong palabas. Sa CinemaCon, pinapakita ng mga studio sa mga may-ari ng sinehan at industry insiders ang mga bagong pelikula. At sa event noong Martes, Abril 14, sa pagitan ng 4:30 at 6:30 ng hapon Pacific Time, ang Warner Bros. Magpepresenta sila ng Big Picture Upcoming Slate Presentation. Na yon, kung isa kang tagahanga ng Monsterverse, isang particular na pamagat-agad ang maiisip mo dito, Godzilla X Kong Supernova. Gaganapin ang presentasyon sa Coliseum sa casino level ng Caesars Palace, Las Vegas. Mabubukas ang pinto ng 4:00 ng hapon. At sa totoo lang, isa itong napakalaking silid pelikula na parang para talaga sa mga kaiju kung tatanungin mo ako. Kaya sinumang masuwerte na makadalo ay tiyak na upo sa isang lugar na kasya, sina Godzilla at Kong. Ngayon, para maging patas, wala pang opisyal na source na nagkukumpirma ng sariling segment ng Supernova sa presentasyong ito. Isipin natin ito ng lohikal. Ang Monsterverse ay pangunahing proyekto ng Warner Bros. Isa sa pinakamalaki at kilalang prangkisa ngayon, lalo na matapos ang tagumpay ng Godzilla X Kong The New Empire. Kaya nakakagulat kung ang Warner Bros. Naglan sila ng 2 oras para ipakita ang mga bagong pelikula, ngunit nilaktawan ang Monsterverse. Makatuwiran lang nabanggitin kahit paano ang susunod na malaking pakikipagsapalaran ni Godzilla at Kong. Aminin natin halos isang taon na mula nang may totoong opisyal na balita sa Supernova. Kailangan talaga ng fans ng kahit ano para magising ulit ang excitement. Na yon, may aaminin ako dito. Isang bagay na palaging nakakainis para sa akin tungkol sa Monsterverse ay kung paano parang biglang nawawala ang franchise tuwing off-season. Parang bigla na lang itong nawawala papuntang Hollow Earth ng ilang buwan. Sa marketing, hindi ito laging epektibo para manatiling relevant ang franchise. Sana ngayong isang taon na lang bago ang pelikula, magsimula na ang tuloy-tuloy na promosyon at pakikisalamuha sa mga tagahanga. Hindi namin kailangan ng malaking issue, pero sana may kahit ano kayong ibigay. Isang piraso ng concept art, isang teaser image, isang misteryosong ungol ng halimaw, sapat na para ipaalala sa lahat na paparating na ang susunod na kabanata. Siguro dito na magsisimula yan sa CinemaCon. Hindi ko inasahan na magkapakita na agad sila ng totoong footage. Baka nga masyado pang maaga. Malamang ayaw din nilang maagaw ang atensyon mula sa Godzilla Minus Zero sneak peek na gaganapin din sa araw na yon. Makikita lang natin sa ngayon ang maagang concept art, ilang promotional na larawan, update sa produksyon o maikling mensahe mula sa mga gumagawa ng pelikula. Ang mga ganitong bagay ay may sasay sa puntong ito. At kung ang Warner Bros. Kung matatapos ang 2 oras na presentasyon na walang nabanggit tungkol sa Supernova, siguradong magugulat ako. Pero ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking, kumpirmadong kwento dito. Dahil nung araw din yon sa CinemaCon, makikita natin ang unang pasilip sa Godzilla Minus Zero. Nakatakda itong mangyari sa State of the Industry presentation na gaganapin sa Abril 14 mula siyam hanggang 11 ng umaga Pacific Time. At ito ang bahagi na mas napapasaya pa dito. Si Direktor Takashi Yamazaki mismo ang naroon para ipresenta ito. Si Yamazaki ay lilitaw sa ngalan ng G-Kids, ang distributor na nakikipagtulungan sa Toho upang dalhin ang Minus Era. Ang mga pelikula ni Godzilla ay dadalhin sa mas malawak na internasyonal na mga manonood. Layunin ng presentasyong bigyang diin ang mga pelikula mula sa iba't ibang bansa at itaguyod ang pandaigdigang sinehan at internasyonal na pagkukwento. Kaya kahanga-hanga na si Godzilla ang nangunguna sa hakbang na iyon. Astig talagang makita ang hari ng mga halimaw na kumakatawan sa pandaigdigang pelikula. May ilang misteryo pa rin sa sneak peek na ito, tulad ng kung ano talaga ang ipapakita ng mga eksena.
Ilalabas ba ito online pagkatapos o mananatili lang ba itong eksklusibo para sa mga dumalo sa CinemaCon? Para sa akin, talagang umaasa ako na may lalabas din ito online para maranasan din natin ng iba. Walang nakakaalam kung anong laman ng sneak peek, pero siguro ipapakita lang nila si Godzilla ng bahagya, hindi pa buo. Baka may makita tayong pagkawasak, kakaibang atmosfera o dramatic na eksena, tapos isang sulyap lang kay Hare, sapat na para pag-usapan ng lahat. Kamakailan, sinabi ni Yamazaki sa social media na balak niyang mag-anunsyo sa event, kaya lalong nakakaintriga ito ngayon. Maaring ang anunsyo na iyon ay may kinalaman lang sa sneak peek mismo, pero laging may posibilidad na mas malaki pa ito. Maaring petsa ng paglabas ng trailer, maaring bagong detalye tungkol sa kwento, o posibleng kumpirmasyon ng mga karagdagang proyekto sa loob ng minus era ng mga pelikula ni Godzilla. Sa ngayon, hindi pa natin alam, pero isang bagay ang sigurado, ang Abril 14 ay magiging malaking araw para sa mga tagahanga ni Godzilla. Bigyan mo ng like ang video na ito kung gusto mo si Godzilla at kung nandyan ka pa sa lugar. Kinabukasan, Abril 15, mag-host naman ang Universal ng sarili nilang presentasyon sa CinemaCon. Posibleng may balita tayong marinig tungkol sa hinaharap ng Jurassic World franchise o mga update sa mga susunod na proyekto. Huwag mag-alala, hindi ko nakalimutan ang mga dinosaur fans dyan. Bago tayo magpatuloy, mabilis na shoutout sa mga kaibigan kong kolektor ng figure. Ibinunyag ng Haya Toys ang paparating na Destroya figure na nakatagdang ilabas sa ikalawang kwarta ng 2027 at mukhang napakaganda talaga nito. Ang figure ay may taas na humigit kumulang 8.5 pulgada o mga 21.5 cm at punong-puno ito ng detalye. Tingnan mo ang mga pakpak, sungay at armor plating, nakuha talaga nila itsura ni Destroya. Syempre, dahil sa ganong antas ng detalye, may kaakibat itong presyo. Inaasahan na ang retail cost ay nasa pagitan ng $199 at $116. Mas bagay talaga ito sa koleksyon. Pero kung fan ka ni Destroya o ng onggolekta ng kaiju figures, magandang idagdag sa shelf mo. Ang Netflix documentary na The Dinosaurs na inilahad ni Morgan Freeman ay tumatanggap ng papuri at maganda ang takbo sa platform kamakailan. Kakatapos ko pa lang panoorin ang unang episode pero agad kaming nahumaling ng asawa ko. Taglay nito ang klasikong vibes ng Walking with Dinosaurs. Pinagsasama ang kwento at siyensya sa madaling sundang paraan. Di kasing ganda ng Prehistoric Planet ang animation, pero bumabawi ang palabas sa iba pang paraan. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa napakaraming uri ng dinosaur at kapaligiran, tumatalon sila sa iba't ibang panahon, iba't ibang species, at iba't ibang ecosystem. Kaya nananatiling interesante ang palabas mula simula hanggang dulo. Kung mahilig ka sa malalaking nilalang na may matutulis ng ngipin at kuko, aminin, malamang ganun ka nga. Kung pinindot mo ang video, inirerekomenda kong panurin mo ito. Medyo random muna tayo sandali, ang bagong laro na Resident Evil Requiem ay nakakakuha rin ng maraming atensyon na yon. Alam ko hindi ito karaniwan sa Dangerville, pero matapos magtagumpay ang video tungkol sa Iron Lung, malinaw na. Interesado rin kayo sa ibang uri ng monster content? Curious ako, gusto niyo rin bang makapanood ng videos tungkol sa mga nilalang o halimaw sa Resident Evil? Sabihin ang opinion nyo. Pwede nyo ring asahan na magkakaroon pa ng mas maraming Monarch na videos na yung linggo dito lang sa Dangerville. Kaya kung nagustuhan nyo ang update na ito, siguraduhin gawin nyo lahat ng mga bagay na ginagawa sa YouTube. Malaking tulong talaga yon. Mag-subscribe, pindutin ang bell at i-share sa kakilala mong mahilig kay Godzilla, Monsterverse, Dinosaur o sa mga bagay na may tunog na ur. Ako si Jacob, magkikita tayo sa susunod.